pwedeng humarap doon sa isang Sicilian. Yes. Thing with Sicilian is, mas gusto niya na malayo yung kalaban niya para ma-deal. Of course, pag short distance, pag point blank range, masakit din yung first skill. Pero syempre, pag nakapitan ka ng isang Uranus, tapos ang gagawin lang ni Uranus, hintay ka mag-first skill, tapos tsaka ka tatalunin, at tsaka ka istakan. Pag may skill ka na ulit, atras siya ng konti, then babalik na naman sa'yo. There's a lot of ways for Soto to play around this Sicilian. Kaya nga naman siguro hindi siya binan ng Philippines. Ang problema dito for Indonesia is we're not comfortable seeing Vince sa isang defensive hero. So far nakita natin yung Angela niya was suboptimal. Pero yung Game 2 and Game 3 kung saan meron siyang playmaking heroes like Franco and Kufra, nakita natin na nagsashine siya. Oo, nagsashine talaga siya. Pero may kita natin, by the way, for Philippines, aggressive agad on the top lane. So nagkaroon ng shifting. Tumulong lang saglit si Vin doon sa jungle ni Albert. Tapos after nun, diretso na siya agad. So magkakaroon tayo ng the usual na play wherein merong mga marksman. But this is going to be a pause para sa ating game number 4 of our grand final. Sa mga bagong dating at kakapanood pa lang ng ating stream ngayon, isa na lang po ang inaantay at kakapitan ng Team Philippines to secure the gold medal sa ating SEA Games. So, ang nakikita ko dito, this is a draft wherein inilabas na talaga yung mga kakaiba na mga pwedeng hero. Although it is much more applicable dun sa side ng Indonesia. So, is this them again playing dun sa pinaka-strategy? Or nagpadala ba sila sa strategy ng Team Sibol? I think possibly yes. Well, debatable siya kasi sa totoo lang, nag-make sense naman yung bawat pick nila. Parang may synergy naman. Pero kung iisipin mo, is Team Indonesia really a team na gagawa ng mga ganitong picks? You would prefer to see them na mas aggressive sila, na hindi sila nag-i-scale. Kasi kung scaling ang labanan dito, ang gusto mag-scale is yung Sibol. Yep. With the Beatrix, nandyan, good scaling. Uranus also good scaling. And I believe nakuha nila yung Savior. So, lahat ng heroes dito ng Team Philippines ay malakas in all stages of the game. And that is something that you have to be concerned. Although, yung 1-1 talaga, reason kung bakit din auto-ban at auto-pick ang 1-1 pag na-open is the strength of just the nature of the hero. Isang win condition hero talaga ang isang 1-1. Kumbaga, yun din yung pagdating kasi sa late game, napakahaba na ng mga team fights. Pag si 1-1 full equipped na, tapos makalipad siya, ang hirap na para sa side ng kalaban nila na makatakas kasi very deep na sila doon sa team fight na yun eh. Available yan eh sa early stages dahil nga lakas niya mag-lane, malakas siya. Tapos pag nakuha niya yung 2 items niya, sobrang lakas. Tapos yung pangatlong stage, yung pinakamalakas. Tapos yung pangdulo, yung kumpleto na, lakas ng Pinas. Oh, God na talaga. ML God na, no? ML God, hashtag lakas ng Pinas. Kasi tayo pinakamalakas eh. Oo. Lakas ng Pinas. Magiging parte na siya ng team natin, kumbaga. Ganon. Ano? Kanina pa tayo nagbibigay ng mga honorary citizenship sa mga players, sa mga players ng iba teams. Ito, ang ating mga players ngayon. So, medyo pinag-uusapan muna nila kung paano talaga yung magiging strategy nila. And ang pinaka-discovery ko ngayon for Team Philippines, sobrang lalim na ng naging hero pool talaga na. Ang dami kong discovery, no? Next time magiging channel na ako. Yan ba yung discovery mo for today's video? Discovery Chantel. Discovery Chantel! Galing mo. Grabe naman talaga. Very equipped talaga si Wolf. Sige, isip ko yung Chantel. Sige. Hindi ko na alam. Bigay Hindi ko shoutout na sa rin lahat alam. na nanonood. Si Queen B ay nanonood ngayon. Nagpapa-shoutout. Tsaka si Prof B. Ayan. Ayan, na-shoutout kila, Prof. Yung mga natin dyan. Shoutout si Prof B, si Eri. Si Eri, shoutout. Si Bad Girl Nini. Si Bad Girl Nini. Tsaka si Ace Player. Ay, Ace syempre. Player. Wala, eto literal, legit. Wala ako kung wala si Ace Ace Player. Player. Hindi pa tayo nakakapag, Aral International Session Ay, pala sa dapat MSC. pala. Hindi pa tayo nag-ice. Di ba tayo nag-ice? Feeling ko dapat mag-ice tayo. Tama. Ng MSC. Oo. Dapat nga ito rin eh. Dapat Kasi i-raise to eh. Hindi Para natin maging, ginawa. para maging mas close ang ating family. Tama. Tama naman. Family. Tama. Okay. Guys, we are heading back into the game. And, mga
tactical pause na to ay ini-ensure lang ng ating mga league ops, mga marshals, Yes. na patas ang Ito na. laro. Dahil lang nakataya dito, syempre, ay ang pride and glory of the countries ng ating mga representatives. Pero ngayon, dito natin may kita kung may extend pa ba yung ating laban or makukuha na ba or madedefend ng Pilipinas ang gold medal for this 31st SEA Games as the rotation of Philippines will focus doon sa lane ni Gonzales. So parang nagkaroon ng shifting. So pwede din siguro na nag-pause muna tayo ulit para pag-usapan natin ang menu for our Tama lunch naman, dami for naman na. today's video. For today's video, mga kaibigan. Tingnan mo. Grabe, pumupuso na ako eh. Tingnan mo yung marshal kanina, doon lang sa likod yan, tumitingin lang, nakikinig lang ngayon, sub-sub na yan. Ano po ba problema, sir? Oo. Ano pa What's po the kasi problem? yun? What What's seems the to be the problem ba? what seems to be the problem? ba? Hindi ko na rin alam. Baka sa akin yung problema. Iba na pala. Alam niyo ba, guys, Ano yun? na may pinipilit si Manjin recently. Na ano? And may pinipilit si Manjin recently na tungkol sa Philippines na pangalan. Ano daw? And yung Philippines daw, Pilipinas, is ano daw, parang Ano? pili, chosen. Chosen. Tapos yung Pinas daw, parang Pino. Huh? Pino daw yung pagkakagawa sa mga pili, So, chosen, chosen, Finally. and, fine. O, diba? Refine. Oh. So, ibig sabihin talaga, Na-chosen mapapangla. refinery? Hindi, joke lang. Ewan ko dito kay Manjin, Magaling. pinipilit niya yan eh. Ma-wordplay talaga si ma-wordplay Idol talaga natin. si yan. Idol Manjin. Hindi lang mapera, ma-wordplay pa. Oo. Ay, sorry, nadulas. Ay, nadulas. Pero, kasi, Manjin Paldo. nag-make sense siya dito na nakikita natin na nagre-represent talaga at nag-show up yung Filipino squad natin dito sa may Sibol MLBB sa 31st Southeast Asian Games. Kung isipin mo all-star team to all-star team yung kabila. Kumbaga, lahat ng pwedeng ipusta, pinusta na nila sa kabila. Oo. Pati Yung- coaching staff. Pati yung Grabe coaching staff. Eto, Nagsama-sama. ang ginawa, 3 M3 champions, tapos dalawang Dalawang rookies rookie. na talagang tinrain nila from the ground Tama. up para maging well-tuned gears sila para mag-work sila sa team. Yung kabila, sinasabi ko lang, super team yan all-star team yan. Sa Oo. mga hindi familiar, galing RRQ Hoshi, EVOS Legends, Onyx Esports. Tapos yung coach nila before was from Indonesia pero nag-coach ng Team SMG. So kumbaga halo-halo sana yung puwersa na ng mga na knowledge, ng pagkakaalam kung paano nga ba talaga nilalaro ang Mobile Legends. Yung mga tipo nagsasabi na, ML pa ba to? Pero wala, tinuturuan sila ngayon ng Team Sibol kung paano talaga yung pinaka strategy against them or kung ano ba yung maganda over this and this. Ibang klase ang nakikita natin mula sa Team Philippines. Di talaga ma-get over sa disiplina. Parang akala natin nung MPL Season 8 na sila na yung pinadisiplina ng team. Tapos biglang na mas pinroof pa nila yung M3. And akala natin yun na yung topper nila, talagang peak and prime. Hindi pa pala. Meron pa palang ganito na ipapakita ang squad na to mula sa Team Sibol. And the greatest thing about this, ang pinaka talagang misteryo is paano nila to nagagawa with different players. Oo nga eh. Diba? Ibang, how can you actually do that? This is, they have made history already. Kumbaga parang meron tayong mga teams na tinatawag sa MPL before na by the textbook maglaro. Sa kanila, meron silang system pero hindi siya textbook play. Pero yung nakuha dito ni Del Rosario ang ating turtle objective habang may iwan yung ibang players ng Indonesia. Gonzales though with a solo kill, makukuha siya dito ni CW. And for this one, ano ba yung pinaka nakikita natin na magiging struggles ng Indonesia kapag umabot na rin dun sa point na yung digi nila is more on the ultimates na lang talaga? Yeah, kapag yung Philippines ay na-bait out yung Times Journey, number 1 problem. Second is yung macro play na pwede natin expect from Philippines. Solid na kinuha nila tong Uranus and we can see na pwede sila mag-split. And then, magiging malaking threat din tong Beatrix plus the Savior. Masakit talaga pagdating mo. There will come, dito mo naman, pwede kasi na magulat talaga si Vin. Sa sobrang squish siya ng isang digi, kahit may Times Journey yan, pwede kasi mamatay muna siya bago mangyari yun. Si Soto, naipit sa gitna ng dalawa. Ooh. And Soto will just get away. Hindi siya Esmeralda this time. Siya ay isang Uranus at alam natin yung region yan ay out of this world kasi nga Uranus. Oo, kumbaga parang kailangan niya ng
muna dito na makigulo at mangagaw ng atensyon ng Out of this world din. Indonesia. Out of this world yun eh. Oo, Yeah. bakit? Uranus. Uranus. Oo nga, no. Out of this world. Oh, parang naglalag na. Parang nag-FPS drop yata ako. Nag-FPS Kamusta drop ka ka na, naman? idol. Kamusta naman ang buo ano mo? Pero, Nagre-renting na si Ate Chantel. Naging red PC. although take note, si Sans ay meron ng Clock of Destiny. So, feeling ko hindi mo na siya nag-build nung kanyang... ay, hindi. Nabuo niya na talaga. Oo. So, later on, mas magiging masakit. So, pwede na siyang habulin dito or puntahan agad ng Team Philippines. But I like the vision na ginagawa dito ni Villaluna. Kasi mas kaya niyang bruskuhin yung Digi. Ang kaibahan sa game number 2 and 3, this game number 4, nakalamang na si Del Rosario. At siya na yung nakauna doon sa unang turtle ng ating laban. With that, ang ganda rin ng ginawa nila. Parang inipit nila yung Indonesia muna. Pinalayo doon yung kanilang katapat na si Albert. Tapos tsaka nila ni Retri. This time, aabot nga lang ng level 7 itong si Albert, which means na pwede siyang makipagbakbakan sa Retri battle. Ang ganda ng pull ni R7 para hindi din makapag-attempt agad dito si Del Rosario kasi nakapwesto yung Philippines eh. Oo. Pinull na dito yung turtle para hindi din makuha nung Philippines yung positioning at pwede sila makapwesto if ever na magkakakontest or either kumuha na lang sila ng trade sa ibang lanes as Philippines will try to take this turtle and Albert papasok doon. Oy, at nakuha pa rin dito ni Del Rosario at Gonzales. Lolita. Meron na siyang Blade of Despair. Oh. Pero wala pala siya dito and that is the Esmeralda going down. Yep. Sands with a sliver of HP, makakatakas siya. Pero that is still a win on the side of the Philippines. Nakakuha kayo ng isang kill kay R7, nakakuha kayo ng isang turtle, and nagbumaliktad na Yep. ang tunog ngayon. Kung kanina puro Indonesia ang nakakuha ng mga turtles sa mga objectives, this time around, Philippines ang nandodomina. Ang maganda kasi sa ginawa doon ng Philippines is surely nakakuha pa talaga ng lamang pag nakukuna mo na ko yung turtle bilang jungle versus jungle matchup. Now, nangyari is umabot ng level 7 din itong si Albert. Kaso ang ginawa ng Indonesia, di ba, hinatak nila yung turtle. Which means na nagprolong pa. Si Indonesia, ang gusto niyong gawin ay mag-double buff muna itong si Albert bago sila mag-engage sa turtle. Kaso dahil sa paghintay na yun, nag-level 8 bigla si Del Rosario. And it didn't matter na nag-level 7 si Albert kasi lamang pa rin isang level itong si Del Rosario. So yung mga maliliit na bagay na yun, nag-compound siya, Philippines gets it. And then, yung Indonesia nanggigil pa. After nilang matalo dun sa turtle retrieve battle, lumaban pa sila, so nalulita ulti sila. Oh my goodness! Si Sans, Oh. pinapuntahan sa Pilipinas. Welcome to the Philippines! No? At dito, si Cecilion ay hindi makapwesto. Napaganda lang ang positioning dito and even yung communication between Imam and Del Rosario. Nice play for them. At makakita tayo ng rotations na already from Gonzales and Villaluna coming from the top lane. Even Soto, napakalalim na ng vision niya dito against Team Indonesia. So, it is safe to say that Pilipinas ngayon ang lamang sa ating map control. Although R7, ulit parang nakita na natin ito kanina yung dire-dire. Uy, ano lang, check lang daw muna. Grabe si Imam doon kasi ang plano niya lang is since wala nga siyang first skill, ang gagawin niya is gagamitin niya yung Dawning Light para ma-proc yung Mystic Gate. So parang talagang ang play doon is sasalba ko lang si Venus. Sasalba ko lang si Villaluna. Nothing really wrong about that. It was more of hindi namin afford makawala ng isang tao ngayon. Lamang na kami. Yep. And kitang-kita na rattle yung Indonesia from that game number 3 loss. This time, yung Indonesia, parang ang pilit ng mga moves nila dito. Hindi katulad ng game number 2 and 3 kung saan sa simula ng game 3 tapos dun sa majority ng game 2, ang fluid ng kanilang mga initiations. This time parang nanggigigil sila. And we can clearly see kapag hindi playmaking hero yung nakita natin from Vin, parang crippled itong side ng Indonesia. Parang hindi sila makakilos ng on point. Kaya ang lalim din ng mga positioning ni Villaluna. Kumbaga for Vin dito, ang pinakamagiging pang face check na niya lang talaga is yung kanyang mga time bombs. Not unlike for the Lolita kasi, pagka pumasok siya doon, pwede pa siyang may additional stun. And I like that Team Philippines, kumbaga alam nila kasi na sila talaga yung magdidictate ng laban early game. And for Indonesia naman, ang medyo nagiging pangit dito is hindi controlled yung kanilang aggression. Parang yung mindset nila is makakuha tayo ng kill, makakuha natin tong objective na to. Pero hindi kasi nila na-execute ng tama. And yung maliliit na bagay yun, pag nag-pile up siya, mahirapan sila nahabulin, kumbaga yung sineset up na or
yung lead na maintain ngayon ng Philippines? Well, in all honesty, PH is really just tearing apart Indonesia Yeah. sa panahon na ito. No sugarcoating to and no bias whatsoever dahil Filipino ako. It's really happening. And kung ikaw ay hindi mo nakikita yon, well, you have to know this. Talagang hindi makahinga ang Indonesia ngayon in terms of the objectives, in terms of the fights. Kasi kahit si Del Rosario ngayon, sobrang on point Yep. doon sa kanya mga heavy spin. Yes. Yes, sabihin na natin, doon sa mga previous matches niya na gumamit siya ng Akai, hindi naging maganda at merong mga times na mapapa-question ka na dapat ba talagang ginawa niya yun? Pero this time around, everything is so on point Yes. na kahit si Indonesia takot nang lumabas. Yeah. O kumbaga parang imagine mo kasi, may makasalubok kang Akay anytime, tapos hindi dito ka muna. Parang yung pag mag-offer ka ng something, tapos ma-force ka na pumunta doon Yes. sa place na yon na hindi, walang consent mo. Yun, kaya din na pipilitan dito yung Indonesia na magkaroon ng team fight. Nakikita niyo ngayon yung itsura ng side ng Indonesia. Kanina nakakangiti ito eh. Kanina nakakipagbiruan pa to. Pero nakikita niyo ngayon, parang wala na nagsasalita. Tsaka parang mabigat. Mabigat yung atmosphere. Yung salita nila, nakatitig na lang sila dun sa may lupa. While yung side ng Philippines, ganito lang din. Yung Oo. itsura nila, manalo-matalo ganito yung itsura nila. Si Ma'am Shoes nung, ayan, Ayan. ngumiti na si Ma'am Shoes. Ganito din yun. Parang nag-uusap lang sila, chill lang sila. And hindi sila masyadong nag-celebrate. Nag-a-appearance Ayan. sila kahit pa paano. Sabi niya, G, Parang laging kinokontra yung sinasabi. Oo nga eh. Parang, hindi, pero kasi syempre masaya na sila ngayon. Sabi ni Haji, sabi ni Miles, G, galing mo. Sabi niya, "Oo Ayos nga." ba yun? Tapos sabi ni Haji, oo nga. Ay, ano sabi niya? Ayos ba yun? Ayos Ayos ba ba yun? yun? Oo. Ayos ba yun? Kasi ayos yun. Ayos ang pinapakita Oo. ngayon ng ating mga delegates as we are back sa ating laro. Saktong-sakto pagkakabalik nakakuha na naman. Tatlong turtle. Pag-apat na turtle, Ninja Turtle. Tama. Ninja Turtle. Tama. Galing, galing, galing. galing ni Wolf. Oo. Thank you. Thank you. Natanong mo na kanina, di alam ko na. Ako ngayon ko lang na ano, ngayon lang ako nakasabay sa patch update. Oo, Okay. nag-red pink si ate mo siya. Oo, pero Alam- I'm back. Alam mo si OSX? Naka-reconnect na ako. Alam mo si OSX, kanina kagabi nag-red ping din. Oo, Nag-red pink. Oo, pinaka-red ping si si OSX sa lahat. Oo, tama. Nawala talaga, no? Has left the game na bigla. Oo. But anyway, going back dito sa ating game, yung lead ngayon ng Philippines, hindi talaga natin siya masasabi na safe na kalamangan. Kasi yung Indonesia, meron silang potential to actually wipe out the lineup. Ayun, no? But speaking of wipe out, ang sakit ng damage dito ni Gonzales and the target is Vin. They might force this time's journey para diretso pasok na para sa kanila. And we are back sa ating technical pause. Sige, ready na ako sa team fight eh. Napatayo na ako, biglang napaupo ako eh. Oh, sige Okay, pa, oh, oh, sige pa, oh, sige pa, oh, sige pa. Yun na talaga ang official team song. Tama, tama. Official team song. Ayan, tinan mo, ang Pilipinas. Si Sa- Gonzales, nakangiti. Nakangiti ang kanyang mata. Oh, hindi lang halata. Oo, yun. Ayan, ayan. Hindi, nakikita yung ngiti sa mata eh, pero yung soto talaga. Ayan, nakangiti Ayan, talaga. Imagine Tamang ngiti lang din siya. competing sa pinakauna mong professional na international tournament. In fact, first professional tournament. And you're just one game away from getting the gold medal. Diba? Ganon katindi. Ganon katindi. Meron akong nakitang tweet mula sa ating malupit na tropa na si Mr. Ikoy. Ano sabi niya? Sabi niya, parang season 6 lang ba ang time na hindi nakapunta sa finals ang Yes, PY nakita ka rin yan. Oo. Mukhang it is true. Ganon It is ka-dominant ang duo na to. Ay, iconic. Sabi nga nila, is PH royalty when it comes to Mobile Legends. Oo, ayan, tingnan mo yung Indonesia dito. Napapanood yung TikTok eh. Yun na yun eh. Na na na. Ay, malungkot ulit. Na 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 na. Batas ako. Ma-persona non grata na. Yari, hindi ako makikikita sa inyo dyan. Basta ako. Oo. Nais ko At pang ini-state ko, lumipad. ini-state ko dito, hindi po ako nakisali. Si Butters po yung nag-joke Sige, sa'yo. ako na! Oo. 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 Pero, kidding aside, medyo malungkot talaga kasi dito yung atmosphere sa kanan.
Kakanood natin sa pita eh. But we are back again. 8-minute game time pa lang po tayo, ladies and gentlemen. And so far, yes, it is still on Philippines side. Nakasira ng Torre against Team Indonesia. And ang sakit ng damage dito ni Gonzalez. I feel, correct me if I'm wrong, Wolf, paano nangyari dito? Ginagamit agad ni Gonzalez yung kanyang sniper against the Vin para ma-force si Vin na lumayo at Yes. hindi mawala siya sa range. That's the problem. Kaya hindi talaga ako napitan dun sa Digipic. Kasi sabihin na natin okay siya dun sa Akai. Pero apart from that, wala na. Yung savior pa lang, presence pa lang ng savior, dapat naisip na dito ng Indonesia na parang hindi na ganun kaganda. Tapos dinagdagan pa ng Beatrix. In fact, yung Beatrix nga last pick, di ba? You can see it coming from a mile away na yun yung kukunin ng side ng Team Philippines. So, ill-advised na paggamit dito ng Akai. Kasi ng Digi kasi parang wala siyang na-achieve. Hindi kumpara dun sa Digi na nakita natin nung Philippines game 1. Yung may flicker tapos nagiging aggressive siya. May kasamang ano din kasi yun, may kasamang Eve. Oo. So, Yes. multi-purpose siya. Meron siyang binabantayan. And this time around, si Sans naman, hindi din naman siya nagkakaroon ng chance na makadamage eh. Kasi parang lagi siyang na-force back. Yep. So, kapag ka force back ka na, ano yung purpose ng Time's Journey in a way? Uy! Uy, pero may nahuli dito. CW, hindi na makatayo, pero siya ay tumatakbo unti-unti at Villaluna will go down. Si Vin, si Sans at si Albert ay makakatakbo. Kamuntikan plays coming out here Iba talaga. from Akai. Iba talaga yung yung effect ng Inspire Ano? with lifesteal. Ang Di mo bilis no? ang bilis talaga hindi siya namatay doon. I honestly thought na short kill na yun, but it's what it is. Pero napagandang comms pa rin for the side of Philippines. Again, another one, R7 ang mamamatay sa kamay ni Del Rosario. Napakalayo na nang napuntahan dito ng mga players. Ay, Yung Victor si Gonzalez. Gonzalez! Gonzalez stepping up! Maniac! Wala. Oh, pero ubos! Ubos ang Indonesia! Ginulat ang lahat! Kaya tang tatlong tore. Kaya itatlong Kaya. tore. Ay, may sabog. May sab. Uy, pero may minion, may minion. May tira! May tira! Yun na ba yun? Pilipinas! Ito na ba yun? Tower na! Oh my goodness! Philippines with the gold medal! Back-to-back gold medal, ladies and gentlemen! Oh my goodness! One mistake! Sa isang iglap, isang ulti ni Gonzalez. Oh. Gonzalez with a game-winning play! Who would have thought yung rookie na sinasabi na hindi magpe-perform, si Soto na hindi daw magpe-perform, sila ang nagdala sa Pilipinas sa gold medal! Sa isang iglap, tinapos ang lahat. Team Philippines, Team Seaball with that win. Hindi ko in-expect. Hanggang third tower lang yung kinakount natin. But it was a win for our delegates, for our champions. Wow, iba. There was no build-up, no Walang build-up. sign, walang build-up whatsoever. Para sa akin, that was the most anticlimactic Exactly. ending ever. Walang Kasi prepare doon, walang walang handa doon. preparation doon. Ako Kahit yung mga player mismo sila Venus, hindi ba Oo, sila hindi pa prepared eh. nagisingkin. Sa totoo lang, ako, ready ko yung sarili ko sa isang Ako matinding din eh. clash para ma-call yun. Pero at that point on, what? Ano yun? Oh, parang, ha? Tapos na? That's it! Wow. Isang Nibiru's passion na kumonekta sa dalawa, flicker in, nakakuha ng double kill, hindi man lang naka-ulti yung Digi, hindi man lang naka-ulti yung